Tayo po ay manalangin. Thank you, Father. We give you praise, Lord God. Salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Sa patuloy mong pag-iingat, Lord, sa kalakasan, Panginoon, upang kami po ay makatungo dito sa inyong tahanan, makapagpuri, makapanalangin kasama ang aming mga kapatiran. Ikaw po ang siyang patuloy na kumilos, Lord, sa aming pong kalagitnaan. Ikaw po ang siyang maitaas at ang katotohanan lamang ng iyong salita ang siyang maipahayag. Salamat po, O Diyos. Ikaw lamang po ang papupurihan at pasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Patuloy na proteksyon sa atin ng Diyos. Dahil sa, alam naman po natin siguro ang naganap kagabi, no? Siguro hindi pulingid sa ating kaalaman. Kaano sa mga YouTube, sa TV, yung mga news. Yan, sige po. Ang ating pong pagsasaluhan tonight is found in Psalm 28, verse 7. Sabi doon, "To the Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and He helps me." Okay, dito po sa ating, kung makikita nyo po sa inyo pong mga Bible, especially sa Tagalog, ito pong chapter na ito ay may pamagat na panalangin upang tulungan ng Diyos. No? Short background lang po, nung ito po ay isinulat ni Haring David, ito daw po ay yun sa panahon na siya ay nasa great distress, no? Pleading with God for help and deliverance from his enemies. Alam naman po natin na napakarami pong kaaway, no, or kalaban ni Haring David. And also, additional information din po that this chapter was divided into two parts, no. The first is the verse 1 to 5 is the petition para nga po siya ay tulungan ng Panginoon. And the second part is the verses 6 to 9 na patungkol po sa kanyang pagpupuri at pagpapasalamat. No? Kung makikita po natin, tingnan po natin ano yung plead ni David kay Lord, no, for a help. In verse 2, sabi po, "Hear my cry for mercy as I call to you for help." Hear my cry for mercy. Sa ibang salin po, "Hear the voice of my supplication." Or sa Tagalog, pakinggan mo sana ang paghingi ko ng saklolo. Saan po ba siya humingi ng saklolo? This is, ang sabi po sa pag-aaral is, saklolo or kalaban physically and spiritually. Pero dito po, ang makikita po natin sa pagpapatuloy ng verse, punta po tayo sa next verse. Ito po, ang sabi dito, saan siya humingi ng tulong sa Panginoon? Sabi niya, humingi siya ng tulong, sabi niya, "To drag me away with the wicked, with those who do evil, who speak cordially with their neighbors, but harbor malice in their hearts." No, anong ibig sabihin nun? Sabi po, ilayo mo ako sa mga tao na sa harapan ko ay magaganda ang mga sinasabi. Okay, nakaka-relate po ba kayo kay King David? Sa harapan ko na ang gaganda ng mga sinasabi, pero at my back or sa kanilang puso, meron silang tinatagong galit sa akin. Or meron silang masamang loob, no, sa akin. Sabi niya doon, "Keep me away, no, sa mga tao na nagsasalita na parang mga kaibigan, pero ang puso nila ay may pagkamuhing taglay." So medyo malalim po yung sinabi doon sa Tagalog, may pagkamuhi, may pagkagalit na taglay. Sabi, "Those who speak peace, but harbor evil in their hearts." Ano po ang tawag natin dito sa panahon natin ngayon? They are people na mga hypocrites, no? They are people na mga workers of iniquity or schemer. Pwede rin po nating i-categorize dito yung mga scammer. Okay, why? Because they offer good things sa'yo. Nagsasabi sila ng mabubuting bagay that you will benefit from this, you will benefit from that. But
at the back of their heart, ang gusto lamang nila ay maka-benefit from you, makakuha from you. So ngayon, nandito ka ba sa ganitong sitwasyon, even ikaw nakasama namin online, na kung saan, kahit saan tayo magpunta, o umpisa natin sa trabaho, di ba? May mga ganitong klase ng katrabaho tayo na ang ganda-ganda ng sinasabi sa atin, pag tayo ay nagkukwentuhan, kaharap ka, minsan nga binabati, uy, ang ganda ng hair mo. Tapos pagdating sa di naman bagay. Di ba? Yung mga ganon. O kaya, pinupuri ka, pero sa likod, naiinggit pala. Di ba? O kaya sa school, ganon din. Sa mga kaibigan natin, sa mga taong nasa paligid natin. Hindi na natin halos alam kung sino yung mga taong nagsasabi ng totoo sa atin. Sino ba yung mga tao na totoong tao? No? Baka mamayang kaharap mo ay mga AI na, di ba? Kasi yun ang uso ngayon. Pero dito, yung AI, pwede mo pang matanggap, pero yung mga tao na nagsasabi ng mabuti sa'yo, nagsasabi ng magandang bagay sa'yo, pero meron palang galit sa puso, meron palang galit sa'yo. Ito yung sinasabi ni David, Lord, keep me away from those kind of people. Sabi niya, ilayo mo ako sa mga ganitong klase ng tao, tulungan mo ako, help me, be my strength, Lord. Bakit sinabi ni David, be my strength? Sa atin po, for sure, naranasan na po natin ito. Tama po ba? Nararanasan po natin ito na nalilito na tayo sa ating kapaligiran kasi hindi mo alam kung ang kaharap mo ngayon at kausap mo ngayon ay totoong tao o nagsasabi sa iyo ng totoo. Tunay mong kaibigan, tunay mong katrabaho, tunay bang may concern ito sa iyo o meron lamang tong nais makuha sa akin? 'Di ba? Or ito, sinasabihan ako ng maganda ngayon. Pinupuri ka, itinataas ka ngayon. Pero pagdating sa boss mo, sinisiraan ka pala. Di ba? So parang nakaka-stress po yung ganitong sitwasyon. Tama ba? And even David, the man after God's own heart, experience ang ganitong sitwasyon na andun yung stress niya, napaka-stressful sa totoo lamang po. And some people, if they cannot handle that kind of situation, nagkakaroon po sila ng anxiety. Diba? Kasi parang ano ba? Saan ba ako pupunta, Lord? Ang masakit pa nito, hindi po exempted ang mga Christians. Hindi po tayo exempted na sasabihin Christian siya. Yun po ang pinakamasakit na malalaman mo, pareho kayong Kristiyano and yet, ganito yung kanyang pag-uugali sa'yo. Ganito yung, hindi niya ipinapakita kasi mas maganda nga po yung tao na alam mong galit sa'yo, di ba? Kesa sa akala mo kaibigan mo pero may galit pala sa'yo. Di ba? Nakakaano po ng isip yun. Kaya sabi ni David, Lord, help me from this. Keep me away from those kinds of people. Sana po yun din po yung maging panalangin natin ngayon. Ikaw nakasama namin online, if you experience that kind of situation like David, na hindi mo na alam kung sino na ang totoong tao sa paligid mo, ang tunay na kaibigan, ang tunay na malalapitan, ang tunay na masasandalan. Well, sa gabing ito, sinasabi ko sa iyo, ang tunay mong sandalan at pagtiwalaan ay ang Panginoon at ang Panginoon ang iyong kalakasan. Siya ang ating kalakasan to overcome this kind of situation. No? Nakakaano rin po yun. Stress, syempre, kasama na dyan. Mental health ang affected. Diba? Our emotion. Our health, kasama rin po doon. And, ang sabi doon ni David, the Lord is my strength and my shield. My shield saan? From those kind of people. Mga taong hindi totoo. No? Pero ang sabi doon, sabi ko nga po, this part is two-part, the plead and the thanksgiving and praises. Why? Because David trusts in the Lord. Sabi niya, and He helps me. Sabi niya doon sa verse, sa kasunod na salita, doon sa verse 7, sabi doon ay, the Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and He helps me. Pasensa po yan, He helps me.
No? Tiyak na kapag ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, itinalaga mo sa Panginoon ang iyong sitwasyon, nagtiwala ka sa Diyos ang magiging kalakasan mo to overcome that situation, and siya ang magiging protection mo laban sa mga schemes ng kaaway, laban sa kasinungalingan ng mga taong nakapaligid sa atin. Also, isa rin po na ngayong gabi, maging panalangin din po natin that God continue to give us wisdom to discern. No, ma-discern po natin yung mga ganitong klase ng tao. Alam niyo po si Kuya siya, lagi niya sinasabi sa akin, ikaw kasi konting kibot, umano lang siya, umiyak lang sa'yo, nadadala ka na, no? Kasi ganun po yung mga Christian, syempre, pero sabi nga po, dapat din meron ding wisdom at yung protection ni Lord sa atin, ma-discern natin that sino mang tao ang pupunta sa atin, lalapit sa atin, makakausap natin, the Lord will able to show to us, makita natin sa pamamagitan ng discerning spirit kung anong tao itong ating kausap. Ngayon, iiwan ko po sa gabing ito, isama po natin ito sa ating panalangin ngayong gabi. Protection ng Diyos sa atin, bawat isa sa atin, laban sa mga ganitong klase ng pagsisinungaling, kasinungalingan, laban sa ganitong klase ng mga tao. Again, we're not exempted on that. Kasama po tayo doon. But sabi doon, trust in the Lord, no? Just like David, dahil He will save us, He will give us strength, and He will protect us. Doon sa second part, andon makikita natin from 6 to 9 downward, makikita natin yung pagpupuri at pasasalamat ni David. Why? Dahil sabi doon pa lang sa unang verse, sa 7, sabi niya, He helps me. Dahil andun nakuha na ni David yung pagtulong ng Panginoon na naramdaman niya na, naranasan niya na yung kalakasan, no, na nagmumula sa Diyos at yung pag-iingat ng Panginoon sa Kanya. So same thing with us ngayong gabi, pinalangin po natin ang bawat isa, the church, no, na patuloy yung proteksyon ng Panginoon sa atin, and also kalakasan din po para ma-handle natin ng maayos yung mga ganitong klase ng sitwasyon na dumarating po sa ating pong mga buhay. Okay po ba yun? So thank you po. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord God, because nasa mundo man po kami, Panginoon, na punong-puno, O Diyos, ng kasinungalingan, punong-puno ng mga tao, Panginoon, na hindi totoo, O God. Ngunit salamat, Panginoon, o punong-puno, Panginoon, ng kasinungalingan, Lord God. Ngunit salamat, O Diyos, sapagkat nandun ang iyong proteksyon sa amin, Lord. Andun, O God, ang iyong banal na Espiritu na siyang patuloy na yumayakap po sa amin, Panginoon. Dumadaan man po kami sa mga ganong sitwasyon, O Father. But we thank you for the strength that you have given to us para po ma-overcome, Panginoon, ang mga ganitong klase ng sitwasyon. Ma-overcome, ma-handle ng maayos ang mga ganitong klase ng tao na dumaraan sa amin po mga buhay. Salamat po, higit sa lahat, because kapag po kami ay nagtiwala sa iyo, Lord, sure na hindi mo po kami if-fail, Lord God. Those who trust in the Lord will never fail. Ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming proteksyon, Panginoon. And truly, O God, dumaraan man po kami sa ganitong sitwasyon, Panginoon, naroon po ang tagumpay. Patuloy pong mag-overflow, O Father God, ang pagpupuri, ang salamat po namin sa inyo, sapagkat, O Diyos, andon ang iyong tulong, andon ang iyong paghawak, andon ang iyong proteksyon. Salamat po, Panginoon. And tonight, tinataas po namin sa inyo ang aming pong kasama ngayon online na nakakaranas o nasa gitna ng ganitong sitwasyon. Tulungan mo po siya, O Diyos. Hayaan mo po siya, Panginoon, na magtiwala sa iyo at ilagay niya sa iyo, O God, ang kanyang sitwasyon sa gabing ito, Panginoon. Maranasan niya, O Diyos, ang iyong pagyakap, O God. Maranasan niya, Panginoon, ang kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoong Yesus. Salamat po, O God. Sa inyo po ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord.